Yan, kung buksan ko po ang passage natin for this morning. So, Romans 1. This time naman po, babasahin ko po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Romans 1 verses 1 to 7. Romans 1 verses 1 to 7. At ganito po ang sinasabi. Si Pablo na alipin ni Hesukristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na kanyang pinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin, na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. It was last year po nung maisip ko po na magkaroon po tayo ng sermon series tungkol dito sa gospel, specifically sa Book of Romans. Although in the past, natapos na po tayo sa iba't ibang mga aklat. Nandyan po ang aklat ni James, nandyan ang aklat ng Jude, nagsimula na tayo sa pag-aaral ng Book of Genesis at saka sa Revelation. Pero we have not had a book study on the book of Romans or Paul's letter to the Romans. So, habang pinaplano yung aking sermon calendar for 2025, I decided na isama ito sa ating magiging series for this year. Ang aklat po ng Romans ay mahalagang pag-aralan sapagkat dito po ay pinapahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran at katarungan. Madalas kapag pinag-uusapan natin ang Ebanghelyo, ang na-emphasize ay ang pag-ibig ng Diyos. And napupunta po sa background ang katarungan ng Diyos. But in the Gospel, we find na ang Diyos ay matuwid. He is good. And sabi nga ni Pablo, in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. So ganyan ang ebanghelyo na pine-present dito sa aklat ng Romans. It shows us another angle ng gospel. Sabi nga ni Paul Washer, isa sa mga kilalang Baptist preachers today at naglilingkod sa Heart Cry Society, what is the gospel? It's good news. It's very good news. But it's only very good news to a very terrified man. What you need to understand, the most terrifying thing that I can tell you, the most terrifying truth that I can tell a man, a woman, a child, is this: God is good. The problem is that we are not good. In the book of Romans, Paul beautifully unpacks the goodness of God and His righteousness at ang implications nito sa kasaysayan at sa ating buhay. Kasi tayo ang nangangailangan nitong goodness ng Panginoon. At nakita natin ang kanyang goodness from the time of creation itself. Sa Genesis 1, pagkatapos likhain ng Diyos ang bawat pamunuan, sinasabi niya, and God saw everything that He had created, and behold, it was good. Pagkatapos niya lalangin ng tao, sabi niya,
Very good. Today, panalangin ko po na sa umagang ito ay makilala po natin na ang Diyos ay matuwid and at the same time, makapagin. Na siya ang nagpapalakas sa atin at gumawa sa kasaysayan ng paraan para makalapit at makatugon tayo sa Kanya. Naway pagkaloob ng Panginoon na bigyan tayo ng mga panibagong naisin upang makilala po natin na siya ay ang tagapagligtas, na siya ang Panginoon ng lahat. Sa Kanyang salita, habang nabubuhay po tayo sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As is our title, ang tanong po natin sa scripture sa umagang ito ay, why is the gospel important? Why is the gospel important? Which leads us dito sa Romans chapter 1, verses 1 to 7. Habang sinusulat po ito ni Pablo, it was the year 57 to 58 AD. And although the church was flourishing, kasalukuyang nagkakagulo po yung mga believers dito. Nakakilala na po sila sa Panginoon, and yet alam natin na maraming work na kailangan gawin sa church. Marami silang mga bagahe. Nag-aaway ang mga Hudyo at Hintil na mananampalataya dahilan dapat raw mag-observe ngayon itong mga kapatid nilang Hintil ng mga Jewish practices. Halimbawa na lang para mapabilang po sa covenant people ang mga Hintil, dapat daw silang magpatuli, yung mga kapatid nilang Hintil. Makikita natin yun later on na dinidil ni Pablo yun sa Romans as we go along sa chapter 2, sa chapter 3, at saka sa chapter 4. Sabi rin nila, dapat din daw i-observe ng kanilang mga kapatid na Hintil ang Sabat at saka yung iba't ibang food laws. Dididil yun ni Pablo sa Romans chapter 14. Dito sa aklat na ito, madalas din natin makikita, binibigyan ko lang po tayo ng outline at saka overview kung ano yung i-expect natin sa aklat na ito. Madalas din natin makikita ang mga katagang to the Jew first and to the Gentile. Habang dinidiscuss ni Pablo ang kasaysayan ng katubusan para i-clarify sa mga readers niya kung paano ang naging application of salvation in history. To the Jew first and to the Gentile, sapagkat ang mga kausap po niya dito ay yung nagbabangayan na Jewish Christians at saka Gentile Christian communities. Ayon po sa mga scholars, ang iglesia sa Roma po ay maaaring itinatag ng mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon noong Pentecost. Ang Pentecost po, yun yung sa Acts chapter 2, bumaba ang banal na espiritu at nagpahayag ang mga apostol sa iba't ibang wika. Pero ang problema dito sa church sa Rome, hindi sila nakatanggap ng kahit anong apostolic teaching. And so, wala pang pumupunta doon na apostle. Nung time na sinusulat ito ni Pablo, kahit siya, hindi pa siya nakakapunta doon. Although, ang tanong natin siguro sa ating isipan, paano nalaman ni Apostol Pablo na merong church doon? Malamang may nagpalita sa kanya. So, nalaman niya na mayroon, kaya ngayon sumulat siya doon. At dahil wala pa silang natatanggap na apostolic teaching, ito malamang ang dahilan. Walang authority. At dahil walang authority na tumatayo, hindi sila nagkakasundo. Kaya ngayon, ito si Apostol Pablo, sinisettle niya ngayon itong mga baggages at saka differences nila upang ibalik sila sa diwa ng panukala ng Diyos. Na pag-isahin ang Hudyo at saka Hentil. Matatandaan natin sa Gospels, mababasa natin yung sinabi ng Panginoon kung bakit siya bumaba. Sabi niya, mayroon siyang kawan na hindi part ng Israel, na kailangan pa niyang tipuhin. At yun yung dahilan kung bakit siya bumaba. Dito sa part ni Pablo, ine-explain na niya na bumaba na ang Panginoon at pinapag-isa ang kawan ng mga Hudyo at Hentil na mananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo.
Sabi nga niya sa Romans chapter 10 verses 11 to 13, "For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on him. For whoever will call on the name of the Lord will be saved." So ngayon, walang period sa gitna. Dire-diretso yung introduction na yun or salutation niya or yung greeting niya. At dito sa verse 1, makikita natin kung paano pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili sa mga church members sa Rome. Sabi po niya, "I, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God." Himay-himayin lang po natin sandali. Sabi niya, a bondservant of Christ Jesus. Kapansin-pansin na ang ginamit niya dito ay, although yung Tagalog kanina sabi, Heso Kristo eh. Pero dapat Kristo Jesus. Siya ay alipin ni Kristo Jesus. Ini-emphasize niya yung pag-ibig na tagapagligtas ni Jesus. Yun yung, tapos sabi niya, ano yung relationship niya kay Kristo? Si Kristo ang Panginoon, ako ang kanyang alipin. Yun yung relationship niya kay Kristo. Sa original language, ang kahulugan po ng salitang alipin ay may kaakibat na tinubos at pinalaya. Dahil siya ay tinubos ni Kristo, siya po ay pagmamay-ari, siya po ay property, siya po ay possession ng Panginoon. Pinalaya siya mula sa kasalanan upang maging malayang mabuhay para sa Panginoon. And Paul understood na ang kanyang buhay ay hindi sa kanya. Ang lahat ng kanyang layunin, ang buong buhay niya, ang lahat ng kanyang interest ay nakatuon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ng isang scholar, as a bondservant, one owned nothing and was nothing without one's master. Sa makatuwid, nakikita ni Pablo ang kanyang sarili as, I owe it all to Christ because He is my life, He is my master. Yun ang ibig sabihin ng pagiging isang alipin. Wala ako kung wala si Kristo. He is my life, He is my master. And in contrast, ang alipin ni Kristo ay hindi po alipin ng kasalanan. Hindi rin po siya alipin ng mundo, hindi rin siya alipin ng kamunduhan. Ang isa pang description niya sa kanyang sarili ay called as an apostle, or sa original language ay a called apostle. Tinawag, tinalaga na maging apostol. Appointed ng Diyos, sinugo para magpahayag. Matatandaan po natin na sa lumang buhay pa ni Apostol Pablo, pag binabasa natin yung Book of Acts, siya po yung binabanggit na a young man named Saul sa Acts chapter 7. Sa Acts chapter 6 may mababasa po natin from 2 hanggang Acts chapter 6 habang lumalaki yung church. Diba, nagka-problema yung Jerusalem Church dahil parami ng parami ang mga nakakakilala sa Panginoon. And yet may problema dahil napapabayaan po yung pangangailangan, physical or felt needs ng mga church members. Ano sabi ng mga apostol? Pumili kayo ng 7 lalaki na tapat. At sila ang magsaserve sa inyo sapagkat hindi tama na ang mga apostol na kami ay mapapabayaan namin ang pananalangin at pagpapahayag ng salita para lang mapagbigyan ang physical needs. So para makapagpatuloy ang ministry at mapag-isa ang buong community dahil they were on the verge of splitting dahil kiniklaim ng yung isang grupo na napapabayaan sila, yung isa naman palipasan, natatanggap nila yung kanilang mga pangailangan, nagbabangayan ngayon tuloy. It seems ito yung mga
may mga Gentile and Jewish communities na ganun. Hindi nagkakasundo. So sabi ng mga apostles, pumili kayo ng pitong lalaki dyan sa inyong community para mag-serve sa inyo who are full of the Spirit or who are immersed in the Word of God. At pinili nila, ang isa sa mga pinili nila ay si Esteban. As we go along from chapter 6 to chapter 7, mababasa natin si Esteban po ay nangaral. Kaso hindi nagustuhan ng mga Hudyo ang pinangaral na ebanghelyo ni Esteban. Yung mga Hudyo ay hindi mga Kristiyano. Ito ay mga non-Christians. Binato nila siyang buhay. Ang isa sa mga nag-authorize na patayin si Esteban, or rather, ang nag-authorize na patayin si Esteban ay si Apostol Pablo. Hindi pa siya apostol na. Batang pa lang siya, Pharisee. Ang pangalan niya ay Saul. Sa Acts 7:54 to 60. 2 chapters later, sa Acts chapter 9, mababasa po natin na habang naglalakbay itong si Saul papuntang Damascus, at dahil uusigin niya ang Christian church doon, ang ginagawa niya, kinakaladkad niya ang mga Kristiyano palabas ng kanilang mga bahay para batuhin sila ng buhay. Habang papunta siya doon, ang nangyari, na-encounter niya ang resurrected Christ. Binulag siya ng Panginoon habang siya'y nasa daan. At sabi sa kanya ni Kristo, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul, Saul, why are you persecuting me? And therefore, hindi natuloy yung pag-uusig. Dahil nabulag siya. Pero ang nangyari kay Pablo, nag-assign ng Panginoon. Nagpadala ang Panginoon na kukup-kup sa kanya. Ang pangalan ng kukup-kup sa kanya ay si Ananias of Damascus. It would seem na kung sino yung uusigin niya, yun yung pinadala ng Panginoon kay Saul. At ganito siya pinakilala ng Panginoon kay Ananias sa ibang mga Christian sa Damascus. He is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. In a non-technical sense, pwede po nating sabihin na sinubo tayo ng Panginoon. Dahil tinawag tayo. Wala namang masama doon. Non-technical sense. Para ipahayag po ang Ebanghelyo, tinawag tayo ng Panginoon. Hindi ka naman pwedeng magpahayag kung hindi ka tinawag. Tinawag tayo, kaya nga tayo nakakilala. At syempre, pinakikilala natin ay yung kilala natin. Pero sa panahon po natin ngayon, we must make it clear, we must put a demarcation line na wala na pong apostol sa panahon natin. Although alam natin na mayroon dyan na mga nagtatawag sa kanilang mga sarili na apostol daw sila. Sa Bible, when we say apostle, in this technical sense, ang qualification po ng pagiging apostol ay ito. At least para alam po natin na ang mga apostles for today ay wala na. Yung mga nagsasabi na apostol sila, mga self-proclaimed yun. Number 1, para ikaw ay tawaging apostol in the biblical sense, si Kristo ang pumili sa iyo tulad sa pagpili ng 13. Pastor, di ba 12? Kasama si Apostol Pablo, di 13. Si Kristo ang pumili sa iyo tulad sa pagpili sa kanila. That's 1. Si Kristo ang tumawag at nagsugo sa iyo. At pangatlo, saksi ka sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Maaaring wala si Pablo noong resurrection day, pero nakita niya ang resurrected Christ habang papunta siya sa Damascus. And this was the time noong early church pa. This was the foundational period ng church. So, sa panahon natin, hindi na ito foundational stage ng church. Bakit pa magkakaroon ng apostol? At saan sila nakakuha ng authority na tawagin ang sarili nilang apostol? Hindi sila magka-qualify. So sabi ni Apostol Pablo,
Siya raw ay bond servant of Christ Jesus, called as an apostle. And ano yung pangatlong description niya sa sarili niya? Set apart for the gospel of God. Set apart. In past sermons, napag-aralan natin na ang salitang set apart ay may connotation po ng holiness, di ba? To be sanctified. Itong salitang set apart sa Griego has the same consonants as yung salitang Pharisee sa Hebrew. Pareho sila ng consonants. Di ba? Merong vowels, may consonants. Ang vowels, A, E, I, O, U. So, itong consonants ng Pharisee sa Hebrew, kapareho ng salitang Griego na set apart. Ang problema, kinurap ng mga Pharisees itong ibig sabihin ng set apart. Ang mga Fariseo, hiniwalay nila ang mga sarili nila sa mga ordinaryong tao at itinaas ang kanilang sarili. So yung meaning ngayon ng pagiging set apart, napunta sa pagpapaimbabaw. Hypocrisy. Samantalang ang totoong at tamang kahulugan ng pagiging set apart ay binukod ka ng Panginoon, binukod ka ni Kristo para sa Ebanghelyo ng Diyos. Kailangan humayo ka, pumunta ka sa mga tao, mag-reach out ka sa mga hindi nakakakilala kay Kristo. At paano mo gagawin yun? Hindi mo iiwalay ang sarili mo sa kanila. Pupunta ka sa kanila. Mamumuhay ka kasama nila. Why? Because the task is to preach the gospel. The task is to proclaim the good news of Christ. And this gospel or good news does not belong to man. Hindi ito mensahe ni Apostol Pablo. Sabi niya, set apart for the gospel of God. It belongs to God. It comes from Him. Pinagkaloob niya ito bilang ministry kay Apostol Pablo. And because the good news is God's possession and blessing to us, then it is a ministry responsibility na dapat maging diligent po tayo na pag-aralan para maingatan natin ito, maingatan natin ang mensahe at maipahayag ito ng may buong dalisay at katapatan. Dahil tinanggap po natin ang Ebanghelyo, may responsibility po tayo na i-encourage ngayon ang bawat isa sa pag-aaral nito. Para bang, isipin natin para bang nakatanggap tayo ng tinapay mula sa ating Panginoon. Ninanamnam natin yon at ngayon binabahagi natin ang tinapay na ito sa iba. One cannot share what one does not have. But God expects that we minister the blessings that we do have. Pinapanalangin pa nga natin, gawin niyo po akong daluyan ng pagpapala. Pero paano ka magiging daluyan ng pagpapala kung ikaw mismo nagiging hadlang doon sa pagpapalang yun? In what way nagiging hadlang tayo sa panalangin natin na maging daluyan? Maraming paraan. Kasalanan, katamaran, that's the reason kung bakit, because of our sins. Early sa ministry, meron po akong kasabihan. Our forgettery is greater than our memory. Sinasabi ko po yun. In our sins, our forgettery is greater than our memory. Dahil po sa ating kasalanan, mas mabilis po tayong makalimot. And so, dahil madalas tayong, or mas mabilis tayong makalimot, ano dapat natin ginagawa? Hindi ba dapat ang mga bagay-bagay para sa Panginoon ay pinaghahandaan natin para hindi natin nakakalimutan? Hindi yung ang nangyayari, second placer na lang sa buhay natin ang mga bagay sa Panginoon. Dapat yun ang nauuna. Kung
dahil sa kasalanan natin, may mga bagay tayo ukol sa Panginoon ang nakakalimutan. Hindi ba dapat ito ang binibigyan ng pansin? Therefore, let us ensure and desire na naririnig natin at pinaghahandaan po natin na mapakinggan ang mabuting balita mula sa pulpitong ito linggo-linggo. Meron po tayong kasabihan naman, malayang tumanggap, bukas palad magbigay. Para makapagbigay at makapag-minister tayo, kailangan nakahanda po tayong tumanggap muna sa ating Panginoon. So whenever we come sa Bible study or sa worship service, dumating po tayo with alertness, dumating po tayo with attentiveness, dumating po tayo with focus, dumating tayo na prepared in our hearts and attitudes na matuto mula sa Panginoon. Para kung ano ang ating natanggap, tapat natin itong nabibigay sa ating mga mahal sa buhay. On my part, makakaasa naman din po kayo na maririnig ang Ebanghelyo ni Kristo in season and out of season. Yun ang matatanggap niyo po at maaasahan sa inyong lingkod. Punta po tayo sa verses 2 to 4. You will notice, wala pang period na binibigay si Apostol Pablo sa kanyang introduction. At dito sa verses 2 to 4, binibigay niya ngayon yung nature ng Ebanghelyo. Pagkatapos niya ipakilala ang kanyang sarili at yung nature ng kanyang ministry or pagkatawag, ngayon mababasa natin yung nature ng Ebanghelyo o ng mensahe na kanyang daladala. Sabi niya dyan sa verses 2 to 4, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures, concerning His Son, who was born of a descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord. So hindi lamang si Apostol Pablo ang nagpapahayag ng Ebanghelyo. Maging ang mga propeta sa Lumang Tipan ay pinahayag din po ito. Mapapansin po natin na hindi ito tungkol sa pagtanggap ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang mensahe ng dala-dala ko po ay tungkol sa pagtanggap ko sa Panginoon. Hindi ito tungkol sa pagtanggap ni Apostol Pablo. Hindi rin ito tungkol sa testimony niya. Hindi ito tungkol sa buhay niya nang baguhin siya ng Panginoon. Kailangan po natin tandaan, when we talk about the gospel, it is not about us. Hindi tayo ang paksa ng Ebanghelyo. Meron po akong in-interview one time na sadly, asawa pa man din ng pastor. Nung tinanong ko po siya kung anong Ebanghelyo, ang kinuwento niya sa akin ay yung pagtanggap niya. Sadly, namihasa po tayo, nasanay po tayo na tungkol sa ating pagtanggap ang Ebanghelyo. When the fact is, when we look at the Bible, it is not about us. And it is never about us. Kaya mapapansin nyo, from start to finish, ang ating service, ang focus ay gospel. But it never talks about AJ o sa pagkakilala niya sa Panginoon. It never talks about Kuya Owen or Ronel or Jonah or Kuya Nato, yung mga leaders and presiders. It never even talks about me. It's not about us. May specific content po ang mabuting balita. Therefore, it is never and will never be about us. No matter how dramatic pa ang pagkakilala natin sa Panginoon. Ito raw ay tungkol kay Kristo Jesus, ang anak ng Diyos. Anong description ni Pablo kay Kristo? He is born of a descendant of David according to the flesh. Sa mga katuwid siya po ay totoong tao. Hindi siya 50% God and then 50% man. Heresy po yun. He is fully God, He is fully man. Hindi rin po siya katulad ng mga false teachers na nagpapalagano na siya raw ay kaluluwa tapos nagkatawang tao. So yung panlabas niya ay parang nagsuot lang ng damit, yung panlabas niya ay laman. Kaya nga may idea na nagkatawang laman.
Hindi siya ganun. Pinanganak siya ayon sa laman. Hindi siya parang ghost na nagsuot lang ng laman. Totoong tao siya. Pinanganak po siya sa mundong ito. Sabi diyan, according to the flesh. Nagkaroon po siya ng ina, naging sanggol at lumaki. Sabi pa nga sa Gospels, He increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Sa Luke chapter 2. At siya po ay mula sa sambahayan ni Haring David. Dugong bughaw ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Bakit nasabing dugong bughaw? Both Mary and Joseph were from the tribe of Judah. They come from the line of David. Hindi pwedeng malaktawan. Both Mary and Joseph were from the tribe of David. Sa mga tuwid, 100% siya yung Mesiyas. Siya yung hari na pinangakong bababa. Sabi nga ng Diyos kay Haring David sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 13. When your days are complete and you lie down with your fathers, I will raise up your descendant after you, who will come forth from you. There is a descendant na pinapangako ng Panginoon kay David. Hindi ito si Solomon. Kasi ang alam natin, di ba sa history ng Bible, pagkatapos ni Haring David, ang umupo sa luklukan niya ay si Solomon. Hindi si Solomon ang tinutukoy dito. I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. Anong klaseng kingdom to? He shall build a house for my name, sabi ng Diyos. And I will establish the throne of his kingdom forever. Eh si Solomon, ilang taon lang. Ito, ang kanyang luklukan ay magpakailanman. So si Kristo ang pinangakong hari na binhi ni David na uupo sa luklukan magpakailanman. Ayon sa mga scholars, ito tignan naman natin. May mga sinulat naman din. Baka sinasabi niya, Bible lang yan, Bible history lang yan eh. Pag-aralan, ito, saglitan lang natin yung mga historians. Mga non-Christian historians na sumulat tungkol kay Kristo. Pastor, bakit hindi namin naririnig yan? Kasi sa mga scholars lang, kadalasan na pinag-uusapan ito. Pero maganda na meron at alam din natin. In case may ma-encounter po tayo na nagsasabi na hindi totoo si Kristo Jesus. Eh sabihin nyo sa Kanya, kung kayo po ay nag-aral at magkaroon naman kayo ng kaunting pag-aralan nyo rito. Buksan nyo ang inyong mga isipan at pag-aralan nyo itong mga works na ito. May mga historians na non-Christian na sumulat tungkol kay Jesus at sa mga Christians ng panahon yun. Ang i-quote ko sa inyo ay dalawa. Si Cornelius Tacitus at saka si Pliny the Younger. Baka narinig rin ito ng mga estudyante sa kanilang world history. Si Cornelius Tacitus po ay isang Roman historian na nabuhay noong AD 56 hanggang AD 120. At si Pliny the Younger ay governor ng Bithynia na sumulat kay Emperor Trajan. Si Emperor Trajan ay isa sa mga kilalang persecutors ng Christians noong panahong AD 100 to 113. At pareho silang sumulat tungkol kay Kristo at sa impact ng ministry ni Kristo sa mga mananampalataya noong panahon nila. Ang sinulat ni Tacitus ay ang tinatawag na annals or the histories. At ganito, pakinggan natin ang sinabi niya. Nero substituted as culprits and punished with the utmost refinements of cruelty a class of men. At tinutukoy na class of men dito ay mga Christians. At kinamumuhian nila yung mga Kristiyano ng panahon nila. Bakit? Loathed for their vices, mabisyo daw, whom the crowd styled Christians. Christus, the founder of the name, yung name na Christians, had undergone the death penalty in the reign of Tiberius by sentence of the procurator Pontius Pilatus. Pakinggan naman natin ngayon si Pliny the Younger sa kanyang letter to Emperor Trajan. Sabi niya, the accused who denied Christ
Kasi ang nangyari dito, meron silang mga nahuli na may listahan po sila ng mga Kristiyano. Parang katulad si Pablo. May listahan po sila ng mga nagpo-profess na sila ay kay Kristo. At ngayon, dinakip nila itong mga taong ito. Pero it seems na itong mga lalaking ito ay dinideny ngayon si Kristo. Okay? So, hindi totoong mga Kristiyano, although nasa listahan lang sila. Sabi ni Pliny the Younger kay Emperor Trajan, the accused who denied Christ asserted, however, that the sum and substance of their fault or error had been that they were accustomed to meet on a fixed day before dawn. So, sabi niya, parang sinasabi dito ng mga dinakip nila, at doon ka magpaliwanag sa police station, etong mga nagpapaliwanag, sabi nila, hindi, kaya lang naman kami nahuli kasi nagkamali kami na nakasanayan po namin katulad ng pag-iimbita nila sa amin doon sa kanilang service bago magmadaling araw. At ano daw ginagawa doon? They sing responsively a hymn to Christ as to a God, and to bind themselves by oath not to do some crime, but not to commit fraud, theft, or adultery, not falsify their trust, nor to refuse to return a trust when called upon to do so. When this was over, in other words, meron silang parang church covenant na hindi sila paglabas nila sa church, hindi sila mamumuhay na tulad ng mga pagano. Na hindi sila magnanakaw, hindi sila gagawa ng masama sa kanilang kapwa, hindi sila makikiapid, hindi nila sisirain ang tiwala sa kanila ng kanilang kapwa. Ganun daw. And when this was over, pagkatapos daw ng service, it was their custom to depart and to assemble again to partake of food, but ordinary and innocent food. As early as 100 AD, ang food fellowship nandun na. And Christians were enjoying food fellowship. Pero that's beside the point. Ang point dito, the life and death of Christ, the Son of God, is a historical fact. And any historian na may respeto sa kanyang ginagawa would accept as public record and account ang life ni Jesus Christ at yung kanyang ministry. Because even non-Christians wrote about Him and His people nung time nila. Punta tayo sa verse 4. Sa verse 4 ng ating passage, dinagdag ni Apostol Pablo yung mga salitang, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness. Itong discussion niya on the gospel, we have to understand na kailangan natin balikan yung kanyang audience. Nagpapangayan yung Jewish and Gentile communities. Pag sabing Gentile po, hindi sila mga Hudyo. They can be composed of Romans, they can be composed of Greeks, pwedeng dahil ito po ay sa Rome, all roads lead to Rome, ika nga, sabi nila. So, iba't ibang mga nationalities ito, basta hindi Hudyo. So, ngayon, nagbabangayan ito. At dito sa verse 4, ang dinidil ni Apostol Pablo, kanina ang dinil niya ay yung pagtingin ng mga Hudyo kay Jesucristo. Sinabi ni Pablo, siya po ang Mesiyas, 100% siya dugong bughaw mula kay Haring David. And so settled na yun sa mga Hudyo. Dito naman, dito sa verse 4, ang kinakausap naman niya ay yung mga Gentile believers. Sabi niya, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness. Dahil marami po na sa kanyang audience ay mga Hentil, at ang bagahe po ng mga Hentil noong time na ito, hindi po sila naniniwala kasi sa muling pagkabuhay. Bakit? Ano ba meron doon? Ang tingin po nila kasi sa muling pagkabuhay ay marumi. Kung nanood po tayo ng The Da Vinci Code, tatandaan po ba natin yun? Ang isa sa mga contentions doon ay yung tungkol sa pagkamatay ni Jesucristo.
Actually, yung Gnostic Gospel, yun ang tinatalakay doon, Gnostic Gospel ni na Judas, ni na Mary Magdalene, and so on. Ang isa sa mga paniniwala ng mga Gnostics ay ganito. Everything that is spirit is clean, and everything that is flesh is dirty. May dualism. Therefore, ako na tao ay marumi dahil sa aking laman. So, ngayon, ano ang way para matakasan ko itong karumihang ito, para matapos ito? Kailangan kong magpakamatay para maging malaya ako dito sa aking laman. Hindi ito Bible ha, hindi ito tinuturo ng Bible, tinuturo ito ng mga Gnostics. Mga Gnostics. Sinasabi nila, at yung mga Gentiles ng panahong ito, naniniwala doon sa ganon. So naniniwala sila na ang muling pagkabuhay ay marumi. Bakit daw? Bakit siya bumalik sa karumihan? Kasi ang tinuturo ni na Pablo, bumalik siya sa laman. Naging tao siya, nabuhay siya muli. O so ngayon, ang sagot ng mga hintil, bakit siya bumalik sa karumihan? Sapagkat para sa kanila, ang kamatayan ay kalayaan mula sa karumihan at ang espiritu ay kabanalan. Pero Paul now corrects yung kanilang false belief. Dapat po nating tandaan na si Kristo ay anak ng Diyos mula pa sa walang hanggan nakalipas. There was never a time when He was not. He always was and is God the Son. Si Kristo ay pinahayag at napatunayan na makapangyarihang anak ng Diyos nang siya ay buhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun yung sinasabi niya dito. It is the Spirit of holiness that was responsible for the resurrection. If the Spirit of holiness is responsible for the resurrection, ibig sabihin, the resurrection is clean. The resurrection is pure. The resurrection is holy. You see yung niya, kung paano niya pinatatamaan ngayon yung mga kausap niyang mga hentil na may bagahe. And Christ is not just the humble Messiah na nagligtas sa atin. Hindi siya yung humble Messiah lang. He is. Dahil tagumpay po siya sa kamatayan, He is the Lord of Lords. He is Lord of all. Kurios Christos. And at the end of the day, may kakayahan po ba ang tao? Kailangan natin ngayon isipin. Pwede tayo mag-philosophize. Ganyan yung resurrection, ganyan-ganyan. Pero at the end of the day, may kakayahan po ba ang tao na bumalik mula sa mga patay? Wala. Diyos lamang ang makakagawa nito. At lahat ng ito ay naaayon, hindi lang yun. After 3 days, nabuhay na maguli. Ibig sabihin, yung patay na talaga. Nilibing na eh. Hindi yan yung parang, 5 minutes lang, hindi huminga. Tapos nabuhay ulit. Ang tawag po doon, resuscitation, hindi yun resurrection. Pinatunayan ni Kristo after 3 days. 3 days, nakalibing na siya. Nabuhay siyang muli. Diyos lamang ang makakagawa nito. At lahat ng ito'y naaayon, sabi ni Pablo, ayon sa ipinangako ng Diyos sa kasulatan, sa pamamagitan ng mga pinahayag ng mga propeta. And so the gospel reveals to us that all of this, lahat ng nangyari sa kasaysayan ng katubusan, ay gawain ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. This is the work of the Holy Trinity. Ngayon, mayroon tayong dalawang points na makikita sa verses 1 to 4. Why is the gospel important? Verses 1 to 2. The gospel is God's promise that should be preached to His people. The gospel is God's promise that should be preached to His people. Verses 2 to 4. This promise of God is fulfilled in the powerful Son of God who was resurrected by the Spirit of God. This promise of God is fulfilled
in the powerful Son of God who was resurrected by the Spirit of God. Proceed tayo sa verses 5 to 7. Dito sa verses 5 to 7, binigay ni Apostol Pablo ang implications o bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sabi niya, verses 5 to 7, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake, among whom you also are the called of Jesus Christ, to all who are beloved of God in Rome, called as saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Bagamat may mga Jewish Christians po dito sa church at Rome, it was predominantly Gentile. At nag-aaway nga sila. Ang tanong nila sa kanilang mga sarili na kanino ba ang katwiran ng Diyos? Nandun ba sa mga Hudyo? Nandun ba sa mga Hentil? At sinagot ito ni Pablo. Sabi niya, itong biyaya at pagkatawag ng maging apostol ay nanggaling mismo sa Panginoong Jesus na nabubuhay mula sa mga patay. At tinuturing niya itong biyaya, itong pagkatawag niya na maging apostol at dalhin sa kanila ang ebanghelyo sapagkat hindi naman siya karapat-dapat sa tingin niya sa kanyang sarili. Kumbaga parang in a sense nanliliit siya. Although hindi naman yun yung hindi yun yung intention, pero pag nakita mo ang biyaya ng Diyos, makikita mo na hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng pagbabala niya. Bakit nasabi ito ni Pablo? Mamamatay tao siya Pinatay niya ang mga Kristiyano Inauthorize niya yung pagpatay ni Esteban. Tapos papunta pa siya sa Damascus para usigin ang mga churches doon. Hindi siya karapat-dapat. At the same time, hindi rin siya mababago kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi, nabago siya. For what purpose daw siya binago? To bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Kung matatandaan natin yung sinabi ng Diyos kanina nung pinakilala kung sino si Pablo, although hindi pa talaga nababago, hindi pa nakikita yung pagbabago kay Pablo, pero sabi na ng Diyos kay Ananias of Damascus, I will send him to preach to the Gentiles, di ba? At dito, sinasabi ni Pablo, dito sa Romans, which he wrote towards the end of his, towards yung third niya ministry, sabi niya to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Ano ba ibig niya sabihin dito? To bring about the obedience of faith. This is Paul's way of saying na pinadala siya para gumawa ng mga tagasunod, para gumawa ng mga alagad ni Kristo. Sila raw ang mga nagpapakita ng sino itong mga alagad na ito. Paano malalaman na sila ay sumusunod kay Kristo? Paano nalalaman na ikaw ay totoong alagad ni Kristo? Na ikaw ay sumusunod sa Kanya, na ikaw ay tapat, na ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Sabi dyan, sila raw ang mga nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Sa English, ang sinabi, obedience of faith. Or the faith that comes from obedience. The obedience that is a fruit of faith. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay namumunga. Hindi maaaring pigilan ito. Ang totoong pananampalataya ay namumunga. It brings about the fruit of obedience to God's Word. Hindi mo maaaring sabihin na may pananampalataya ka kay Kristo, pero wala ka namang pagnanais na sumunod o tumalima. And even if na may, Pastor, paano yan? Di ba nag-pray siya? Kahit nag-pray pa yan. Kung hindi namumunga yan sa pagsunod kay Kristo, sa pagtalima sa Kanyang salita,
Kung hindi makikita ang bunga, ibig sabihin, walang puno. Kung walang puno, walang ugat. Ang isa pang term na ginamit ni Apostol Pablo para i-describe ang mga mananampalataya sa Roma ay the called of Jesus Christ. Bukod sa mga Hudyo, may tinawag rin ng Panginoon na makakilala sa Kanya mula sa mga Hentil. At kabilang ang mga believers in Rome dito sa mga tinawag kay Hesus Kristo. At dahil sila po ay tinawag, sa verse 7, ang tawag din sa kanila, the beloved of God of Rome, or in Rome, our beloved of God in Rome, called as saints. Sila ay mga minamahal ng Diyos at tinawag ng mga banal. Eto, hindi tayo sanay dito pero nung time ni na Pablo, every time nasusulat siya sa mga Christian churches, tinatawag niya silang mga banal. Kahit pasaway pa, katulad ng church at Corinth. Daming problema ng church at Corinth, and yet he calls them as saints. Sanay tayo kasi sa kultura natin, na kapag banal o saint, ay kailangan, may beatification yan. Kailangan mamatay muna, tapos doon tatawagin na santo. Tapos gagawa ng ribulto. Pero dito sa Bible, ang mga banal ay buhay. Sila po ang namumuhay para kay Kristo. They are the beloved of God, called as saints. Minamahal ng Diyos at tinawag ng mga banal. And as we see dito sa Ebanghelyo, hindi lamang ito para sa mga Hudyo. Sapat ito para sa ikaliligtas ng mga tulad natin, mga Hentil. And so God is gathering His people. Which now brings us dun sa third point. Why is the gospel important? In the gospel, God included the Gentiles in the plan of redemption. In the gospel, God included the Gentiles in the plan of redemption. Dahil si Kristo ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay, ang kalagayan po natin sa harapan ng Diyos ay pinaging banal dahil inilakip tayo sa buhay ni Kristo at sa kanyang kamatayan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, we were given new life. And day by day, nakikita natin ito, na-experience natin ang paglago sa kapanalan through the obedience of faith. Dahil kalooban ng Diyos na maging tulad tayo sa wangis ng kanyang banal na anak. And God is faithful dahil lahat ng kanyang pangako sa ikaliligtas ng tao ay pinahayag niya sa pamamagitan ng mga propeta. At tinupad niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ipinamalitan ng mga apostol naman upang akayin ang lahat ng mga Hentil na kabilang sa sambahayan ni Kristo. Dahil tinanggap natin itong biyaya mula sa Panginoon, tinawag din po tayo ipamalita ito sa iba. Uulitin ko. Dahil tinanggap natin ito. Dahil naririnig po natin ito sa ating ministry. Week after week after week. May responsibilidad tayo ipamalita ito sa iba. Hindi lamang sa ating mga sambahayan. Nandun na tayo. We believe that our family is God's gift to us. We believe that our family is our first ministry. Doon tayo magsisimula. But it doesn't end there. Mula doon, hahayo tayo. Sino pa ang ibang mga tao na binibigay sa atin ng Panginoon? Mula doon tayo hahayo. Sapagkat mga kapatid, ang tunay na nakakakilala at tagasunod ni Kristo ay sumusunod kay Kristo. Gaano man kahirap ang buhay, namumunga ang Ebanghelyo sa sumusunod kay Kristo. Nakikita ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsunod niya kay Kristo. At sa ating pagtugon, sa ating pagsunod, doon natin mapapatunayan ang tunay na nakamamanghang pagpapala ng Diyos. Ang kagandahang loob at kanyang kapayapaan ay mula sa Kanya, Diyos na ating Ama at Panginoong Hesus Kristo.
Isapuso natin ang mga bagay na ito at iupo natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.